Chairman, meron na ho kayong report kung ilan po nakapagsumite. Yan ho bang SOSE na yan, tatanggapin lang po ninyo at wala na ho kayong gagawin ng pagsusuri sa bawat SOSE? Maghihintay lang kayo ng sino man magrereklamo ng overspending dito? Paano po, Chairman? Ay, hindi po, Sir Ted. Ako, madami na po tayong nakasuhan at saka madami na po kami nakita na mga pagkakamali o kaya overspending o kaya underspending na na-report ng mga kandidato. So ganito po, dito pong nakaraang lang po na deadline natin noong June 11 ay 61 sa 66 na kandidato pa sa pagkasenador ang hindi po ang nag-file po ng kanilang SOSE. So lumalabas po mga 5 lamang ang hindi nag-file doon sa mga kumandidato, whether natalo o nanalo ng mga kandidato for senator. Sa ating pong national political parties, 25 naman po ang nag-file at sa atin naman pong party list ay 143 ang nag-file ng kanila pong statement of contributions and expenditure. Naku, yan po ibubusisiin po ng mga tauhan po namin doon po sa Political and Finance Department. Noong mga nakakaraan po, 400 yung nakita po namin na nag-overspending and therefore kinasuhan po namin ng lahat ng yan. Yung iba naman po, yung mga hindi po nakakapag-file ng kanilang SOSE, base po sa ating Republic Act 7166, ay magkakaroon po ng tinatawag na administrative fine. At kung ito'y pangalawang beses nila na hindi po pag-file ng SOSE, maliban po sa administrative fine, sila po ay kakaharap sa tinatawag na perpetual disqualification to hold public office. Yan po ang sabi ng Supreme Court sa kaso ng Joel Maturan versus the COMELEC, perpetual disqualification to hold public office. Hindi na makakatakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan at hindi rin po ma-appoint sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Most recently, Sir Ted, Ma'am Maricel, meron po tayong isang kilalang dating senador ang perpetually disqualified to hold public office sapagkat hindi po nakapag-file ng dalawang magkasunod na eleksyon ng kanyang SOSE. Doon naman po sa mali ang kanila pong na-file dahil kulang o nahuli namin dahil yung mga istasyon ng radyo, telebisyon, at dyaryo nagsasabit sa amin ng mga kontrata pati po yung mga minutes na binibili po sa kanila. Nakikita po natin and therefore humaharap din po sa mga kasong disqualification and at the same time election offense.